Nang matapos ang 3 days na bakasyon sa resort, ay bumalik na kami sa Maynila. Back to work na sila Tita Lalaine at Tito Rico at gayon din kami ni Nico sa pag-aaral. Makalipas ang ilang buwan ay natapos din ang second semester namin. Buwan ng June noon nang magsimula ang aming bakasyon, ngunit hindi pa rin ako makakabalik sa probinsya dahil may mga dapat pa akong ayusin sa dorm at kailangan pa na magpapirma ng clearance. Para matapos na yon ay nagchat ako kay Nico na magsabay na lang kami na pumunta sa school. Wala akong natanggap na reply mula sa kanya, kung kaya ay tinawagan ko na lamang siya, ngunit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Dahil sa pag-aalala ko ay tinawagan ko si Tito Rico. Hello po, Tito Rico. Nandyan po ba si Nico? Ang tanong ko kay Tito Rico. Wala siya dito eh. Ron, bakit? Ang tipid na sagot naman ni Tito Rico. Ay ganun po ba? Punta po sana kami ng school para sa clearance. Ang wika ko naman. Umalis kaninang umaga si Nico kasama ang mami niya papuntang Antipolo. 4 na araw daw sila dun eh. Birthday kasi ng lola ni Nico tapos gusto raw na makita si Nico. Di na ako sumama kasi may pasok ako sa work at may kailangan ayusin sa office. Ang sabi naman sa akin ni Tito Rico. Ay sige po, kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko eh. Busy yata or walang signal. Ang sabi ko naman. Bagaman nalulungkot ako dahil mag-isa akong pupunta sa school, ay masaya naman ako sapagkat narinig kong mag-isa naman si Tito Rico sa bahay nila. Pwede po ba akong pumunta dyan, Tito? Nabuboring po kasi ako dito sa dorm eh. Ang tanong ko kay Tito habang may kaba at excitement na nararamdaman. Oo naman, kahit dito ka na matulog, tapos imasas mo ulit ako mamayang gabi. Ang sagot naman sa akin ni Tito Rico na tila may pinupunto. Sa pagkakarinig ko noon, mula kay Tito Rico, ay dali-dali akong nag-ayos ng aking damit at iba pang gamit at pumunta na ako sa bahay nila Nico. Nang mag-doorbell ako ay kaagad naman akong pinagbuksan ng pinto ni Tito Rico at pinapasok sa loob. Pagpasok sa loob ay naabutan kong nakasando at shorts lamang si Tito Rico noon, dahilan upang mas lalo ako makaramdam ng init sa katawan at excitement. 8:00 na ng gabi nang tumawag si Tita Lalaine sa cellphone ni Tito Rico. Hello Daddy, yung mga aso ha, baka makalimutan mong pakainin. Ang wika ni Tita Lalaine. Hindi mami, pinakain ko na sila. Ang tipid na sagot ni Tito Rico. Nga pala, natuloy ka ba Daddy sa meeting nyo sa office? Ang tanong ni Tita Lalaine kay Tito Rico. Hindi na mami eh, sinabihan ko na lang sila na kung ano yung mga gagawin. Madali lang naman yun. Masabi ni Daddy habang nakatingin siya sa akin. Ay ganun ba? Sige, mag-iingat ka dyan ha Daddy ha. Sige, bye na. I love you. Ang wika naman ni Tita Lalaine. Bye Mami, I love you too. Ang balik naman na sagot ni Tito Rico. Binaba ni Tito Rico ang phone at lumapit sa akin. Walang kaalam-alam noon si Tita Lalaine na kasama ko ang asawa niya sa bahay mismo nila. Ron, ano bang gusto mong kainin? Order na lang ba tayo? Ang tanong sa akin ni Tito. Ikaw po ang bahala, Tito. Ang tipid na sagot ko naman. Medyo matagal ko ring pinagmasdan si Tito Rico sa ayos na naka-shorts at t-shirt. Tito, ang pogi niyo po. Ang wika ko habang kinikilig. Nambola ka pa eh. In love ka lang ata sa akin eh. Ang pabirong sabi ni Tito. Kinilig ako noon ng sobra at di maipaliwanag ang nararamdaman. Totoo nga po eh. Napaka-pogi niyo po. Ang wika ko pa. Nag-order si Tito Rico ng pizza
at super meal sa isang fast food chain na pinagsaluhan namin sa sala. Habang kumakain ay lumapit ako kay Tito Rico. Tito, pwede po bang payakap? Ang pagkikiusap ko sa kanya. Oo naman, ang tipid niyang sagot. Niyakap ko noon si Tito Rico habang kumakain. Maya-maya pa ay naging malikot na ang mga kamay ko. Ron, sandali lang. Isasara ko lang yung gate sa labas, sabi ni Tito. Nakita ko rin na nilak ni Tito ang main door. Dahil sa kalikutan ng kamay ko, ang simpleng pagyakap ko kay Tito ay nauwi na naman sa isang bagay na hindi dapat ginagawa ng hindi mag-asawa. Ron, sa kwarto tayo, ang sabi ni Tito. Wala na akong ibang maramdaman nung mga oras na yun, kundi ang kiligin at makaramdam na ng init sa katawan at excitement. Sinulit ko ang mga oras na nasa kama kaming dalawa ni Tito Rico. Pakiramdam ko noon ay ako ang asawa ni Tito kapag nakikita kong nasisiyan siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Nang matapos kami ni Tito Rico ay napatanong ako sa kanya. Tito, ano yun? Ang maikling sagot naman ni Tito. Maliban po kay Tita Elaine, pumatol ka na po ba sa ibang babae o bading? Ang weird kong tanong kay Tito Rico. Sa mga naging ex-girlfriend ko, oo. Pero nung naging kami na ng Tita Elaine mo, ay di na ako pumatol sa ibang babae, Ron. Simula nang ikasal kami ng Tita Elaine mo ay naging loyal na talaga ako sa kanya. Sa bading naman, never pa akong pumatol sa kanila. May sumubok na rin sa akin, pero di ako bumigay. Maniwala ka man o hindi, kayo pa lang ng Tita Elaine mo at ex-girlfriend ko dati ang nakaniig ko. Ang wika ni Tito Rico. Sa narinig ko mula kay Tito Rico ay sobrang kinilig at natuwa ako sa mga sinabi niya. Napaka-responsabling asawa niya talaga. Tito, pwede po ba ito maulit? Ang tanong ko kay Tito. Matagal din bago sumagot si Tito Rico. Gusto mo bang anakan din kita? Ang pabirong tanong ni Tito Rico. Pwede naman po, Tito. Ang sagot ko naman sa kanya habang tumatawa. Nagpatuloy kami ni Tito sa pag-uusap at kwentuhan. Tito, alam mo po ba, nang una pa lang kitang makita, namanghana po ako sa ganda ng physical appearance mo. Mas lalo ka pong gumagwapo dahil sa ugali niyo po, pagiging responsable at sa mabuting kalooban. Yun ang naging dahilan para mas lalo akong mapahanga sa inyo. Ang wika ko sa kanya. Matapos ang aming pag-uusap ay tumayo na kami at naligo ng sabay. Sa 4 na araw na nakasama ko si Tito Rico, ay naulit pang muli ang mga di dapat gawin ng hindi mag-asawa. Aminado ako na nagtaksil ako kay Tita Elaine at kay Nico. Habang nagbabakasyon sila Tita Elaine at Nico sa Antipolo, ay nagbabakasyon din ako sa bahay nila kasama ang asawa niya. Walang kaalam-alam sina Tita Elaine at Nico na pinagsasawaan ko si Tito Rico. Sa kabila ng mga nangyari sa amin ni Tito Rico, never kaming nag-kiss sa lips. Alam ko kung hanggang saan ang boundaries ko at ganun din siya. Pamilyadong tao si Tito Rico. Ron, wala sana makakaalam sa mga nangyayari sa atin. Ang pakiusap naman ni Tito Rico. Nang bumalik si na Tita Elaine at si Nico sa Maynila galing Antipolo, ay bumalik na rin ako sa dorm ko. Makalipas ang 2 araw ay
Pumunta ako sa bahay nila Nico na parang walang nangyari. Maano po tita? Magandang araw po. Ang bati ko kay Tita Lalene. Good morning Aaron, kumusta ka? Nabanggit sa akin ni Tito Rico mo na hinahanap mo raw si Nico at may lalakarin kayo na clearance sa school. Ang tanong ni Tita Lalene sa akin. Yun nga po tita Tulog pa po ata si Nico. Balak ko po sana na pumunta na kami ng school bukas para makauwi na rin ako sa probinsya. Bakasyon na po kasi Ang wika ko naman. Sige, sabihan ko mamaya si Nico para bukas maayos nyo na yon. Ang sabi naman ni Tita Lalene. Sige po tita, salamat po. Nasaan po si Tito Rico? Ang tanong na ikinagulat ko sa sarili ko. Nasa work si Tito Rico mo. Bakit? Ang tanong ni Tita Lalene.